I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga Beshwa. Hello sa mga Marcos ladies and supporters. Nako mga kababayan, medyo hindi maganda yata itong news natin itong update natin. Bakit? Nako, pinagbabantaan na si Senator Gatchalian mga kababayan. Ito po ay may treat sa kanya. So kung itong nakikita nyo ngayon, ito po yung sulat niya sa PNP Pasay. Basahin ko ito guys, no? Tapos basahin natin yung isa pa. Dito, look, Senator Sherwin Gatchalian writes to the Pasay PNP report alleged threat against him from a video circulating online. Agay, nako. Ito guys courtesy ng ABS-CBN. Gatchalian believe he is being targeted due to his participation in the Senate investigation into Pugos and Mayor Alice Go. He is requesting the PNP to investigate. Ayan. Kaya ito sulat niya mga kababayan. Ito basahin natin, okay? Sabi po dito guys, Senate of the Philippines, Sherwin T. Gatchalian, Senator. Ayan, July 4 ito pa pala mga kababayan ngayon lang lumabas. Ano sabi dito? Ayan Police Major. Ayan, Paul Benjamin M. Manden. Ayan, agay, nako. Talaga naman Pasay City Police Substation Commander ito guys I am writing to formally report an incident involving threats made against my life. Ayan, these threats appear to be a consequence of my active participation in the Senate investigation on the Philippines offshore gaming operation Pogo, connected to Mayor Alice Go, Banban and the Go family. On July 4, 2024, I was informed by my staff of a video circulating online containing explicit threats directed at my personal safety and well-being. Agay, grabe I have attached a transcript of the aforementioned video for your reference. Creation and online discrimination of this video has caused me substantial concern for my security as well as the safety of those around me, particularly my family and staff. See, mga kababayan, in height of these serious threats, I formally request that the Pasay City Police initiate a police report on this matter and conduct a true investigation. I urge you to take swift action to ensure the safety of myself and those associated with me. I am available to provide further information or answer any question you may have regarding this major matter. Please contact our Director for Political Affairs, Mr. Ayan guys ayun lang. So, Bertuluri Win Gatchalian, ang ating senator. Ayan guys, ang kanyang sulat sa Pasay City Police. Nako, mga besa. So, yun mga kababayan. At ito basahin natin sa Tagalog. Ano yung sabi dito? Saya yan nakita nyo, July 4, 2024, I was informed by my staff of the video circulating online containing explicit threats directed at my personal safety and well-being. Yan, nabasa natin kanina, di ba? Ito, Tagalog Senator Gatchalian nakatanggap muna ng death threat sa gitna ng kanyang pag-imbestiga sa Pogo. Nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Pasay City Police na magsasagawa ng investigasyon hinggil di umano'y threat o banta sa kanyang buhay. Ito ay matapos mag-circulate online ang isang video na nagsasabing may direktibang threat sa buhay niya at maging kay Senator Risa Ontiveros sa kapwa nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa illegal na operasyon ng Philippines offshore gaming ay operator Pogo. Ayan, sa bansa.
So alam po naman natin mga kababayan, ha, kailan ba nag-umpisa ang pogo? 'Di ba sa panahon ni Digong 'yan? Sabi niya pa nga i-legalize ang pogo. Pero tingnan nyo ang loob or ano ibig sabihin ng pogo, or sino ang mga nagtatrabaho diyan, ano ang kalakaran sa mga pag-ooperate sa pogo. 'Di ba illegal na gawain, mga talamak na mga gawain, nandiyan ang scam. Kung nakikita yung mga video na grabe, yung mga cellphone, libo-libo, o pang-i-scam, pang-torture, di ba mga kababayan? Alam niyo naman kung sino po ang nagmamay-ari niyan. Di ba? Ang mga pato, alam niyo naman ibig sabihin. Kaya nga diyan na discover si Alice Go isa sa mga isa sa mga protector ng pogo, kababaeng tao, sindikato. Biro mo 'yun. Mismo ang munisipyo ng Bamban, ang nasa likuran niya Pugo Hub, ang daming natuklasan, di ba? See? Ang dami pang dokumento. Ito si Alice Go, na kung kani-kaninong mga yung mga Chinese na may konektado siya. Mayroon pang litrato sila ni Digong see? Kaya dito sa treat na ito, delikado to guys. Hindi po pwedeng ipagsawalang bahala. Nakataya dito ang buhay ng isang tao. Tulad ni Senator Gatchalian. Pag treat, pag may banta sa buhay mo, kailangan mahigpit ang security nito. So, alam po naman natin, dalawa sila ni Senator Antiveros ang nagpupursige na maimbestiga ito. At alam din po natin na maraming pugo, sa iba't ibang lugar na nasara. Ngayon, tinutuklasan pa yung iba. Pati yung yung isang official ng PAOK 'di ba? May threat sa buhay niya may banta sa buhay niya. Alam po natin under ni Executive Secretary Bersamin mga yan. Presidential alam po natin si Pangulong Marcos Jr. Alam niya po 'yan at kaisa rin siya na kailangan maimbestigahan mabuti itong mga taong involved dito. Di ba? Even kay Pangulong Marcos Jr., for sure, in my own kaisipan, may treat yan sa kanya. Di ba? See? Kaya hindi basta-basta itong klaseng banta na ito, guys. Kailangan maging maingat si Senator Gatchalian. Ito po ang mahirap sa atin. Gumawa ka ng kabutihan, masama ka. Pag iniimbestiga mo pa alang-alang sa kapakanan sa national security ng bansang Pilipinas, masama ka. Anong gusto nyo na lang? Puro lang kasamaan ang nakalagay dito sa Pilipinas, ang namumuno dito sa Pilipinas. Sabi nung isang nakapost sa TikTok, 6 years tayo, pinapupugaran tayo ng sindikato. Sino ang nasa likuran? Edi yung mga pato. 'Di ba? Kasi masyado kasing maluwag ito si Dugas. Masyadong maluwag kasi si Dugas sa mga pato. Kaya yan nagsisilipa na sila dito. Nagnegosyo sila dito sa Pilipinas. Kumukuha sila ng mga faking birth certificate. Biro nyo yun? Para kuno sila ay matagal na dito, Filipino-Chinese daw sila. Ito naman yung ibang ahensya ng gobyerno, natatapalan sila ng pera para lang mabigyan sila ng faking birth certificate. Pero pagdating sa mga Pilipino, magkumuha ng mga papilis nila, mga marriage contract or mga driver license, sangkaterbang mga requirements ang ipapoprovide para lang ma-submit. Pero itong mga pato na ito, ang bilis makakuha ng faking birth certificate kasi natatapalan ng pera 'di ba? Magkano nga sabi ni Senator Gatchalian, 300,000 ang padulas. Saan kayo makakita niyan? See? Kaya nga kudos nga kay Senator Gatchalian at kay Senator Ontiveros. At least natutukan nila ito. 'Di ba? Kudos naman talaga sa dalawang 'yan. Ibig sabihin, mahal nila ang bansa nila. Ayaw nila mapupugaran ng mga sindikato. Yung iba dyan, gustong-gusto.
Nang dahil sa kanila, ayan, napupugaran tayo ng mga ng mga kampo ng kadiliman. Kaninong legacy? Bahala na kayo mag-ano guys, kung kaninong legacy yan. See? Itong mahirap sa atin ngayon. Na napalibutan tayo eh. Oh, at tingnan nyo ang mga balita sa mga news tungkol dito sa pugo na ito. O hinalughog na yan. See? Tingnan nyo ang nangyari sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Sa pugo na ito. Napalibutan na tayo ng mga pato. Kahit sa Pasay, tingnan nyo yung dyan. Yung pugo hub dyan. Oh. See? Napasara naipasara na yata. Oh, yan ang mahirap eh. Gumawa ka ng kabutihan, pagbabantaan ka pa. Oh, kaya well, sana guys, no? Maging maingat ito si Senator Gatchalian. Laging manalangin sapagkat ang Diyos lang ang talagang makapagligtas sa atin kahit sa guys, no? Sa ating mahal na Pangulo. Prayers and protection sa Panginoon. So ito, tingnan nyo ito. Oh, katulad yan, no? Lalo na itong yung dating Presidential Economic Advisor ni Digong, si Michael Yang. Grabe. Sangkot-sangkot yan talaga sa illegal na mga gawain, mga kababayan. Tulad dito, basahin po natin ito, another balita guys. Ito, malalaking sindikato mga to eh. Ayan ang nakikita ko eh. Kaya nasabi ko yan, Senator Risa Ontiveros has linked the alleged brother of former Presidential Advisor Michael Yang to a raided Pogo Hub in Bamban, Tarlac. See? Ontiveros revealed that Alice Go Company, Bufu, had direct transaction with a joint account owned by the certain Yu Xing Kan and Hong Chang Yang. Agoy. Yang is alleged brother of former, sabi ko sa inyo former Economic Presidential Advisor Michael Yang. Magkapatid niya. Itong sino ito? Si Hong Chang Yang. Oh my goodness guys, sabi ko sa inyo The money of Michael Yang brothers was used to fund Hong Xing. The raided Bamban Pugo, Ontiveros said. Yan. The senator also noted that Yang is an incorporator of the Full Wind Group of companies where Gerald Cruz is also associated. Oh my goodness. Cruz is linked to Brickhearts Technologies Incorporation, an illegal pugo firm connected to the raided Bamban Hub in Tarlac. Dito pa talaga sa banda amin He is also connected to Pharmali Biological. Sabi ko sa inyo ito si Michael Yang. 'Di ba sangkot siya sa mga itong na-discovering malaking bulto-bulto ng shabu dito sa ba ito? Sa Pampanga. 'Di ba involved siya diyan? Sabi po dito which is believed to be connected to Michael Yang's Pharmali Pharmaceutical Corporation. Kumita ng husto na ito mga kababayan. Sabi nga ni dating Senador Gordon, 11 billion ang nawala dyan sa Pharmali na yan. Panahon ni Digong yan Pharmali was involved in the controversial procurement and overpriced COVID-19 supplies during the Duterte administration. Sabi ko sa inyo kumita sila ng husto. Bilhin nila yung itong mga gamot na ito na murang halaga. Tapos pagdating dito, ang palabas nila ganito ang halaga, mahal. Pero wala na may kurakot na sila dun Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmali pala itong mga Pogo at Pharmali members. Baka nga itong Pharmali pala ay farm na kinakalakihan ni Alice Go guys. Yan see? Yan, alam mo ako, may nasasabi ako dito kay dating Pangulong Digong. Yan Senator link Michael Yang brothers to Bamban Pogo. Sus Mariosep guys. Grabe pala itong mga tao na itong mga patong guys Maano pala mahilig sila sa mga gambling. Ang kinasama ko lang ng loob ito kay dating Pangulong Digong. Parang guys parang mas pinoprotektahan niya itong mga Chinese kaysa kapwa niyang Pilipino 'di ba? Biro mo 'yun, mas favor pa siya sa sa mga Chikwa kaysa sa mga kapwa niyang Pilipino. Parang sabi ko nga buti pa ito si Digong. Mas
pinoprotektahan niya mga Chinese kaysa sa kapwa niyang Pilipino. At saan ka makakita, mga kababayan, na isang presidente ng Pilipinas ay ang kanyang presidential economic advisor isang Chinese? Ha? Biro mo? Biro mo isang Chinese? Saan kayo makakita niyan? Tanging si Duterte lang mayroon ganyan. Biro mo, isang Chinese ang economic advisor mo instead of Filipino na mas maraming magagaling pa dyan. Bakit itong Chinese na itong kinuha mo? Bakit? Baka may something ba? Ayan ang tanong. See? Nasasangkot siya sa mga illegal na gawain. Ito si Michael Yang. Sana ito guys, ito si Michael Yang, dapat paalisin na ito eh. I-deport na ito papuntang itapon na sa bansa nila. So yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video sa inyo, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako guys, siyempre, nakaka-alarma yung ganito. Even the president, kailangan mahigpit ang security. Dahil nga dito sa mga sinabi ng isang mambabatas na designated survivor, parang ang dating may treat sa Pangulo. Yun ang aking opinion dito, ang aking kaisipan dito. Hindi mo pwedeng ismulin ang aking kaisipan sapagkat pinag-aralan ko din yan. Marami ko nang pinag-aralan ko doon sa mga nag-i-explain tungkol dito, mga kababayan, sa designated survivor na ito. Kumbaga, inisip ko bakit kaya? Ano kayang ganito, ganun. Tapos, sinasabi ng ibang political analyst, sinasabi yung mga kilalang tao, hindi magandang joke yan. Ito ay isang parang ang dating pagbabanta. Ako, mga best, parang isang trick nga. Parang alam na alam niya na may mangyayari sa Pangulo. Di ba? Parang alam na alam niya na ready na siya na uupo kasi may mangyayari sa Pangulo. Parang tulad na itong pag-assassinate kay ex-president Donald Trump. 'Di ba? Doon pa lang pero dahil dito sa mga ganitong klaseng mga tao, of course guys, ang Pangulo nagiging maingat. Alam na niya yung galaw ng mga ito. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya, namimigay ng tulong sa iba't ibang lugar. See? So yun, mga kababayan, see you again on my next upload video. Bye. And babush, God bless Philippines.